Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat sa mga oras ito sa oras at araw dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula sa ating Master Control, si Mr. Milo Junela. Sa ating Wirecast, kasama pa natin si Hero. And of course, ang ating Executive Producer for today, si Jerome Toledo. Kami po ay nasusubaybayan live sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live. Gayon na rin po sa pamamagitan ng ating YouTube channel at ang ating live audio streaming. Samahan niyo po kami hanggang sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Alright, ngayon po patuloy po tayong tututok dito sa ikanga po na epekto ng Bagyong Tino dito sa ating bansa, particular dito po sa Visayas region, maging dito sa may Palawan. At ang Pangulong Marcos Jr. nga po ay nag-declare na kahapon ng nationwide state of calamity upang tulungan itong mga regions, itong ating mga kababayan, itong mga bayan na nasa lanta ng bagyo na kagad makabangon at makapag-release kagyat ng mga kinakailangang pondo para po ma-rehabilitate, matulungan at maibalik ang kabuhayan sa normalidad ang ating pamumuhay, particular dito sa may Visayas. Pero meron pa tayong binabantayang isa pang bagyo na papasok po sa Philippine Area of Responsibility. At kapag pumasok po ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin po itong bagyong ito as Uwan. At ito ay may posibilidad na maging super typhoon. So alamin naman po natin ngayon ang ikang assessment, unang-una assessment ng ating Office of Civil Defense sa puntong ito kung gaano na kalaki ang naging epekto nitong Bagyong Tino at gaano na karami ang nasawi, nawalan ng buhay at patuloy na pinaghahanap at yung paghahanda dito po sa super typhoon na Uwan kapag ito ay pumasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nasa linya na po natin ngayon mula sa Office of Civil Defense ang ating Deputy Administrator for Administration, walang iba kundi si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro the Fourth. ASEC Alejandro, magandang umaga po. Magandang umaga, good morning sa lahat. Ay, ASEC Alejandro, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa dito sa Global na Tayo. So sa puntong ito po, ASEC Alejandro, nasaan na po ang ating assessment dito sa pagtasa ng Office of Civil Defense Assessment both sa lost lives, pati infrastructure and agriculture dito po sa naging epekto ng bagyong si Tino. Yes, Ray, ito po ngayon ang ating mga datos, ano. So in terms of affected or displaced population, nasa 2.3 million na po ang individuals ang directly affected nitong bagyong Tino, no? Or close to 640,000 families, no? Tapos meron tayong 3,000 evacuation centers ngayon na bukas at ito ay nag-house ng almost 320,000 individuals, no? So in terms of casualties naman na umaabot na po sa 188 yung patay, meron pong 96 na reported injured and meron namang 135 pa na individuals na reported as missing. So marami po diyan sa casualties ay galing sa Cebu at Negros, no? Negros Occidental. So doon sa 188, 139 dyan, Ray, ay from Cebu. Yung iba sa NIR na, sa Region 8 at saka Region 6 and 4B. Alright, just Opo, sige po. Go ahead po, Asek, go ahead po. Opo. In terms naman po sa damage, unti-unti pa pong pumapasok yung mga datos, but sa damaged houses po, 9,600
houses po ang reported na damage. And then ang cost po na infrastructure mababa pa po, no? 6.3 million kasi ongoing pa po yung ating assessment na ginagawa ng mga agencies, no, in terms of infrastructure damage. Sa agriculture naman ang initial report ng DA ay 13.3 million, but inaasahan natin itong tataas pa ito kasi umiikot pa po yung ating mga damage assessment teams from the national agencies para makuha po yung total effect or impact nitong Tino sa Regions 8, Region 7, sa NIR at 4B and some parts of Region 5 Alright. and Caraga. Okay. Matanong ko lamang po, Asek Alejandro, kasama na po ba sa na-assess ang epekto sa Palawan? Opo, kasama po, no? But initial po, very minimal po in terms of damage sa Palawan, although kung ikumpara mo sa Cebu, no? But meron pong damage doon at ina-assess at nagkakaroon tayo ng assessment doon para makuha natin yung exact figures. Northern Palawan po ang tinamaan itong bagyong Tino. Ayun, okay. And may I also ask Asek Alejandro, among the dead, paki-confirm lang po ulit yung confirmed dead natin, casualties. Yung numero natin 188 yung Wow. dead casualties. Ang breakdown po niyan in terms of region, no? 140 sa Region 7, 6 sa Region 6, 33 sa NIR, tapos merong 3 sa Region 8, and yung 6 sa Caraga, yung ating mga kasamahan sa Philippine Air Force Yes. na kasama doon sa crash, no? So yan po yung 188. So in terms naman sa missing, yung NIR 56 po ang NIR, then Region 7 79. So Okay. yan po yung breakdown ng 135 na missing. And those figures could rise pa. Ano po, Asek Alejandro? Opo, kasi we're still getting reports and ongoing pa po yung lalo na sa dead, no, kasi kung mahanap na po itong mga missing, idadagdag natin ito sa casualty, but again these figures are partial and pwede pa pong tumaas ito. Alright. Okay. Now, ang Pangulong Marcos Jr. po ay bumisita na at nag-declare na siya ng National State of Calamity, if I'm correct. So ano po ang advantage ng pagkakaroon ng declare ng Pangulo ng State of Calamity, or at least for the National State of Calamity? Opo, unang-una matitrigger yan ng ibang mga LGUs, no? Yung kanilang paggamit ng kanilang quick response fund para po sa immediate response needs nila. Pangalawa, yung mapabilis po ang ating procurement ng mga emergency supplies na kailangan doon sa field. Pangatlo po, yung mga unaffected regions or LGUs ay pwede pong tumulong tapping their own quick response fund. Yes. Or yung kanilang calamity fund, no? Kasi pwede po silang mag-assist doon sa mga areas or LGUs na tinamaan. So yun po yun. Yun po yung and ang isang importante po diyan yung price freeze po ng mga basic commodities sa mga areas ay ipapatupad po. So wala po mga increase ng mga basic commodities, hindi po dapat tataas ang mga presyo niyan. Yes, tama po. Napakagandang paliwanag po ninyo diyan, Asek Alejandro. Now, on the other hand, meron pa ho tayong, hindi pa nga tayo masyado nakakabangon dito sa Bagyong Tino. Meron na naman tayong binabantayang isa pang papasok na bagyo na once na pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ito ay tatawaging Bagyong Uwan at malaking posibilidad na maging super typhoon. At batay na rin po sa trajectory o forecast ng Pag-asa, sigurado maglalandfall ito sa Luzon. Dalawa lang naman daw po pinagpipilian ng landfall nito. It's either Northern Luzon or sa may Central Luzon. So paano po ngayon ang ginagawang paghahanda at coordination ng OCD sa mga possible areas na maglandfall o maapektuhan nitong bagyong super typhoon? Ito nga, no, gumagawa na tayo ng mga likely scenario para sa Uwan. So nakikita natin na ang areas of concern natin ay
of course, yung tatamaan nito, which is Region 1, CAR 2, 3, Calabarzon, and 5, no? Kasi sila yung nasa path ng typhoon. But kasama pa rin sa ating areas of concern, yung Region 6, NIR 7 at saka 8, dahil meron pa pong ongoing response operation dyan. At napakalaki po nitong bagyong ito na ang rain bands po ay pwedeng aabot po ng Visayas, no, yung ulan. Yes. So napakalaki po nitong nung sistema ni Juan. So marami po tayong tinitingnan dito, yung storm surge, yung hangin, yung ulan na pwede niyang dalhin dahil ito po ang tinitingnan natin. So mga dams at risk areas ay pinaghahandaan natin. Marami po tayong dams dito sa Luzon na pwede pong mag-overflow, na pwedeng magdulot ng mga floodings yan. And of course, yung ating mga areas na prone to landslide and floodings din sa central and northern Luzon. So yun po, ang impact po nito ay tinitingnan natin, no, na medyo devastating. Kumbaga, as we speak, kasi super typhoon category po bago maglandfall itong si Uwan. So kailangan po maghanda tayo in our planning. We should consider doing mandatory or preemptive evacuation sa mga at-risk areas, low-lying areas or flood-prone areas. So kailangan as early as now mag-check tayo ng structural integrity at i-reinforce yung ating mga infrastructures, no? Lalo na yung mga critical infrastructures natin, hospital, bridges, mga communication towers, no? Kasi i-expect natin na pag super typhoon ay talagang apektado itong mga ito. So preparedness measures sa lahat po, sa nasa coastal, nasa mga riverbanks ay kailangan i-heighten po natin. Meron po tayong mga posibleng or flood-prone areas sa Central Luzon. So kasama po sila dyan. So meron po talaga itong dalang ulan, malakas na hangin, at pwede po ito talaga magdulot ng pagbaha. Yes. So ang tinitingnan natin na Ray, sa Sunday po kasi yung paglapit niya, Opo. torrential to heavy Yes. rain ang dadalhin sa lugar ng Cagayan or even Isabela, no, or Northern Luzon. So yun po. Tapos delikado ito kasi gabi po. Gabi po inaasahan na magkaroon ng grabing pag-ulan. So kailangan po paghandaan natin ito. Friday na po ngayon at we only have a window until Sunday noon, no, or Sunday mid-afternoon para po gawin lahat ng preparatory or anticipatory actions. Alright. Pero sa puntong ito, Asek Alejandro, do we have enough na personnel sa OCD? Do we have enough personnel? Do we have enough funds? Do we have enough equipment? Parang ang tingin ko, we are being stretched to the limit. We're being stretched too thin. Sunod-sunod yung bagyo. Kamusta po ang OCD pag sa ganitong klaseng sitwasyon ngayon, Asek Alejandro? Opo, okay naman kami sa OCD, ano? Meron naman tayong relieving in place na sistema. May rotation at nakapagpapahinga naman. Ganun din po ang ating mga ibang kasamaan sa ibang ahensya like the Armed Forces, yung Coast Guard, PNP, Bureau of Fire, at saka DSWD. In fact, yung ating SRR teams, no, meron pa po tayong naka-standby o hindi pa po nagagamit from the Armed Forces, PNP, Coast Guard, and BFP, numbering to almost 37,000 individuals. Pwede pa po ito silang iprepo sa north, no? At mareliebuhan yung mga gumagawa ngayon ng mga response operation sa Central Visayas. So, as far as resources, manpower and resources are concerned, sapat pa yan. Hindi pa po natin natap lahat ng mga resources natin. But itong ating food and non-food items from DSWD ay meron pa po tayong nakaprepo, no? Almost 1.4 million. That is in addition to the standby stockpile na almost 2.7 billion worth yan from DSWD. No? 1.1 billion or ang quantity 2
2 million family food packs ang available pa po from DSWD. So, kaya pa yan. Ang ating DOH naka-standby din at meron pa silang enough resources to last hanggang December po. Total by January, we have fresh funds available. Yung ating Dream Fund, dahil may bagong budget tayo. But ngayon pa, as we speak, we're doing procurement of additional stockpile, hindi lang para dito ngayon kay Tino, but for 2026. So, Yan. so far, okay pa naman. Kayang-kaya pa po with our resources available. Kaya ko po kasi tatanong yan, Asek Alejandro, more on the budget and more on the equipment. Of course, we're also looking at the welfare ng ninyo. Yun po, na namumuno sa tama ka po. More than the equipment, yung supplies na available naman, yung mga tao po, yung welfare ng ating mga kasamahan dito sa disaster management, na talagang kung napansin mo, since July po, hindi po tayo tumigil. Meron pong bagyo, merong earthquake, merong volcano, then bagyo, no? So every other week po, meron tayong mga events. So yung welfare po, tinitingnan din natin 'yan, and we are hoping, no, na after nitong uwan ay makapagpahinga na rin tayo towards December. Pero sabi nga ng Pag-asa, meron pa po tayong after uwan, meron pa tayong 3 to 5 or minimum of 3 bago po matapos ang taon na pwedeng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Alright. With that, Asek Alejandro, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo. At thank you very much po sa inyong dedication, professionalism, dedication sa pagsisilbi po sa taong bayan sa pamamagitan po ng Office of Civil Defense. Maraming salamat po, Asek Alejandro. Welcome po, at maraming salamat din po, Ray, sa lahat ng tulong ninyo at suporta, hindi lang po sa OCD but sa buong NDRRMC na tuloy-tuloy po ang serbisyo para sa bayan. Maraming salamat po, Asek Alejandro, and please give our regards to the whole OCD family at sa lahat po ng tumutulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Okay, thank you po at maraming salamat. Alright, ang ating pong Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito pa rin po sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo pa rin po kami sa kabuuan ng ating programa sapagkat sa pagkakataong ito, nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido
Benny Laguesma. Ito po yung upang malaman naman natin ngayon, bukod sa ginagawang aksyon ng Office of Civil Defense at ng iba't ibang mga ahensya rin ng gobyerno, ang aksyon naman po at asista sa binibigay ng ating Department of Labor and Employment sa mga apektadong workforce natin, lalo na particular dito po sa may Central Visayas. At ika nga po, baka pwede na rin natin kunin kung ano yung mga paghahanda na rin ng Department of Labor dito sa maaring maging epekto nitong isa pang bagyong si Uwan. Magandang umaga po, Secretary Benny Laguesma. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Alright. Medyo nahihirapan yung signal ni Sec Benny. Medyo nahihirapan. Sige. Sec Benny, sandali. Wag mong bibitawan ng linya. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Dito pa rin sa ating himpilang radyo Pilipinas World Service. Tulad po na nabanggit ko kanina, kasama po natin sa linya ang ating kalihim Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment. Magandang umaga pong muli, Sec Benny. Si Ray Sampang po ito sa programang sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Ray, at magandang umaga po sa ating mga taga-tangkilik at Opo. taga-subaybay. Kumusta po ang signal? Diyan, maayos na po tayo. Sec Benny, maraming salamat po sa oras. Alright. Napatawag po kami upang malaman, Sec Benny, kung ano ngayon ang mga hakbang ng Department of Labor and Employment sa pangunguna po ninyo para matulungan itong ating mga manggagawa o labor force na naapektuhan itong matinding bagyong Tino na tumama sa Central Visayas, Sec Benny. Alam mo, Ray, medyo nakalulungkot kasi gumagalaw pa lang po ang ating mga ahensya kasama ang DOLE. May kinalaman po dun sa earthquake na tumama sa Central Visayas, particular sa Cebu. Ito naman po, dumating naman itong bagyong Tino. Kaya tuloy-tuloy po yung aming ginagawang pagtulong. May kinalaman po sa pangunahing programa ng Department of Labor and Employment. Yun pong tulong panghanap buhay para po sa ating mga displaced at disadvantaged workers. No? And as we speak, actually, nakapag-initial allocation na kami. Doon po na himigit kumulang po ay mga 96 million na ang makikinabang po himigit kumulang mga 16,000 mga kababayan natin na nangangailangan talaga ng tulong. Pero uulitin ko lang, Ray, initial lang po ito kasi tuloy-tuloy po yung ating profiling. Opo. At gusto po natin talagang maabot batay po sa tagubilin na direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Abutin at magbigay po ng access na tulong doon po sa talagang mga tamaan at may mga lugar po kasi talaga na hard and badly hit. Yes. Nito pong bagyong Tino. Sa tinamaan din naman po sila nung earthquake. So medyo talaga pong nag-aabot-abot. Sana po ay makahinga-hinga tayo ng kaunti. Although parang may nagbabadya na naman pong masamang panahon, napapasok daw po yata dito sa weekend na papalapit. So sa ngayon po, Sec Benny, ang tupad program ang talagang nasa line of service para po matulungan itong ating mga kababayang naapektuhan ng bagyo tsaka ng lindol. Tama ka dyan, Ray. Yan ang pangunahin muna kasi yan ang temporary emergency employment para maging tulay o bridge. Makatawid sila dito sa kanilang pangunahing pangangailangan. At susundan naman po din natin yan ng iba pang programa ng DOLE. Bahagi po dyan yung livelihood program natin at saka yung atin pong patuloy na employment facilitation services. So sa ngayon po ba, Sec Benny, may figure na po ba kayo, if ever lang po, at least maski na rough estimate lang kung ilang mga kababayan nating sa labor force na maaring kagyat na mabigyan ng programa ng tupad?
Yung pong initial, yung pangunahing nakita po natin batay po sa report ng ating regional office, kumulang po mga 16,000 na mga benepisyaryo at ang amin pong pagtaya, kumulang mga 96 million po itong initial na allocation na inihanda ng DOLE po para sa ating mga kababayan na napinsala o nasalanta. Alright. So ang tupad ito yung sinasabi natin, lagi natin pinag-uusapan, Sec Benit, lagi kong nababanggit sa iba kong mga programa, na ang tupad ay hindi lamang po ginagamit para sa paglilinis ng, yun ang lagi nilang binabanggit paglilinis ng kalsada o ng komunidad. Malaki ang naiaambag ng programang tupad sa mga ganitong klase ng sitwasyon, lalo na pagdating sa mga ganitong natural calamities, Sec Benny. Napakalaki nito, napakalaking bagay nito. Yes, tama ka dyan, Ray, no? Lalo na may kinalaman sa paglilinis ng mga debris, pagkakaayos po ng mga ating mga paaralan, yung mga nasirang mga lugar. Kasama na rin po yung mga ating mga kababayan na nawalan ng bahay at kailangan talagang matulungan. Hindi na po ito simpleng pagpapalis ng kalsada lamang. Kasama na rin po rito yung ating pagsisikap na yung mga tourist spots po ay magkaroon po ng restoration. Kasi meron po kaming programa na ang pangunahing sumusuporta yung tupad. Yung pong turismo, tourist, yung pong restoration. Tupad for restoration and improvement of sites and monuments and yung pong mga outdoors, no? Kasi alam naman po natin, Ray, na ang turismo, napakalaki po ng kanyang ambag sa employment at sa atin pong mga pangkabuhayan. Kaya kami po ay nagsimula pa po itong administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Meron na po kaming ugnayan at MOA ng Department of Tourism dahil nakikita namin kung maganda po ang pasok ng mga turista, lalo na po yung mga foreign tourists, malaki po ang Okay. Opo. Alright. Yun, sige. Alright. Well, Sec Benny, so sa puntong ito, masasabi po ba natin na nasa mabuting kalagayan naman yung iba nating mga labor regional offices? Masasabi po natin nakahanda po ang ating mga regional offices. Katunayan po nung nakaraang araw, ay nagkaroon po ako ng pakikipagpulong sa lahat ng ating po mga regional directors, lalo na po yung may kinalaman doon sa mga area na naapektuhan po ng earthquake, nito pong kalamidad, itong mga bagyo na tumama sa atin. Meron na po silang masasabi natin na marching order o direktiba na dapat po ay paigtingin, palakasin po yung aming pakikipag-ugnayan, una sa mga local government officials, pang sa ganun po naman magkatulungan po yung national government agency kagaya ng DOLE sa mga local government officials at local government units para mapabilis po yung daloy ng assistance para po dun sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan ng tulong, lalo na po sa panahon ng kalamidad. Alright. Siyempre, ganun na rin siguro. Huling tanong ko na lang po, Sec Benny, alam kong kayo'y merong activity na aatinan. Meron po bang direktiba sa inyo ang Pangulong Marcos Jr. Tungkol naman dito sa pagbibigay ng special directive para sa kagyat na bigay ng tulong sa ating mga manggagawang apektado bukod sa tupad? Meron pa po ba siyang ibang directive sa inyo? Meron pa po, bukod po sa tupad, ano pa pong programa ang pwede naming may pagkaloob at makipag-ugnayan po sa ibang departamento para po yung impact ng tulong ng national government maramdaman po talaga. No? Hindi po hihinto lamang sa emergency employment assistance. Dapat po ay merong sustainability ang pagtulong at makipag-ugnayan sa mga departamento na pwede pong magpalakas at magkaroon ng masasabi natin na sustainable na impact yung assistance sa pinagkakaloob. Ito po yung laging pinapaalala ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alright, with that, Secretary Benny, Sec Benny, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo. Pero baka may mensahe pa ho kayo na mga mahalagang mensahe, paunawa sa ating mga kababayan. Go ahead po, Sec Benny. Maraming salamat, Ray. Siguro ang mahalagang mensahe ay sana po patuloy din tayo mag-ingat sa mga kaganapan na nangyayari sa ating paligid-ligid.
lalo na po sa ating mga pinagtatrabahuhan at lagi ko pong ibinibigay na ikangay commitment, tuloy-tuloy po ang DOLE upang magkaloob ng tulong at amin pong sisikapin na maabot yung pong mga lugar na dapat po ay matulungan at yung accessibility po ay lalo po nating mapagtibay. So yun Ray, siguro ang aming pagbibigay ng aming commitment. Ikalawa, yung panawagan din sa ating mga employers na patuloy na pagmalasakitan po ang ating mga manggagawa, lalo na sa panahon ng kanilang pangangailangan. With that, Sec Benny, maraming salamat po sa oras ay pinagkaloob nyo dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you very much. Mabuhay po kayo, Sec Benny. Maraming salamat Ray at mabuhay din po ang inyong programa. Magandang umaga po. Ang ating pong Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. At sa pamamagitan po ng panayam natin with the Department of Labor and Employment, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Naway nakapagbigay po kami sa inyo na mahalagang impormasyon lalo na sa naging o sa patuloy na pag-assess ng gobyerno sa pamamagitan po ng Office of Civil Defense dito sa naging pinsala epekto ng Bagyong Tino dito sa may Central Visayas, both on the agricultural sector, sa infrastructure sector, at higit sa lahat, napakasakit man sabihin, yung pong naging cost sa human lives, casualties. At marami pa hong missing ang patuloy na hinahanap hanggang sa mga oras na ito. Ano po na habang isinasagawa po natin ang ating programang ito, mag-alay sana tayo ng panalangin para doon sa ating mga overseas Filipino workers at ng ating Filipino communities abroad na nakakapanood at nakakapakinig po sa atin. Let us offer a silent moment or silent prayer para po sa mga nauna nang naitalang nasawi. Mahigit po sa 100, nasa mahigit 180 if I'm not mistaken. Yung nasabi ni ASEC Alejandro ng OCD, 180 plus and counting ang naitala na pong nasawi. At meron tayong 120 plus, tama ba? 120 o 110 plus na still missing, na patuloy pa rin hinahanap. And the numbers could go even higher as the days goes by. Meron pa rin tayong binabantayan na isang bagyo. Ano po, pag pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tatawaging Uwan. At ito po ay may malaking tsansa na maging super typhoon. Mas malakas pa daw kaysa sa Bagyong Tino. At ito ay inaasahang magla-landfall dito sa may bahagi ng Luzon. Sigurado na po yun. Talagang tatama siya sa Luzon. Ang pag-uusapan na lang kung saang bahagi ng Luzon. Sa Northern Luzon ba o sa Central Luzon? Either way, malaki po ang epekto. Dahil sa napakalawak nitong bagyong ito, lalo na yung dala niyang kaulapan, yung pag-ikot niya, halos sakop niya lahat ang Luzon. Halos, sabi nga ni ASEC Alejandro, baka maramdaman pa rin sa Visayas. Ganun po siya kalawak. So let us offer a prayer for the safety of the Philippines. At lahat ng ating mga kababayan. And of course, mahalaga rin yung ating naging panayam. Napakahalaga rin yung panayam natin kay Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment. Dahil alam natin sa ganitong klase ng kalamidad, maraming maapektuhan tayong mga kababayan, lalo-lalo na ng kanilang kabuhayan, yung labor force natin. So nandyan na po't nakahandaan at nagbibigay na ng tulong ayuda ang Department of Labor sa pamamagitan po ng TUPAD program nila na nagbibigay ng trabaho para dito sa mga mawawalan ng trabaho sa mga naapektuhang regions sa Visayas para makatawid sila at makatulong sa makatawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan yung pagbibigay ng TUPAD program. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan po ng lahat ng ating nakaagapay sa ating Global na Tayo team, ako naman po inyong lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa. Mabuhay po ang Pilipino at ang Pilipinas. Maraming salamat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!